umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryohan lang po natin itong sinasabi ni Claire Castro na wala daw tayong krisis ngayon, mga kababayan. Yun po ang sinasabi. Pero ang sinasabi ng presidente niya, may krisis na po tayo. Sino po talaga ba ang nagsasabi ng totoo? Yan po ang nakakalungkot na pangyayari sa mga buhay natin. Na mismong palasyo ng Malacanang, hindi sila nagkakaintindihan ng dalawa. Pakinggan lang po muna natin itong report ni Claire Castro, mga kababayan. Sabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis. Ang sinasabi niya rito, mga kababayan, na kaya tayo nagkaroon ng crisis, hindi po sa langis. Sa presyo daw po, mga kababayan. Eh, paano na yung mga kababayan natin na walang masakyan? Wala nang bumibiyahe. Dahil sa sobrang taas ng gasolina, na umaabot na ng 120 ang diesel, at ang gasolina, kulang-kulang 100 na. Wala nang nagbibiyahe. Paano tayo walang krisis ngayon? At sinasabi mo ngayon na ang krisis sa presyo lang. Bakit hindi kayo naghanda na mag-angkat ng kasalukuyang wala pang gera sa Israel para hindi kaagad biglang tumataas ang presyo ng gasolina at langis? Yun po ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, alam naman po natin na lahat ng ginagamit natin ito, gas, gasolina, diesel, yun po lahat ang ginagamit natin. Wala pa po tayong na yung klase pa nga ng diesel natin, nasa lang yata, number 4 lang yata. Samantala yung ibang bansa, nasa number 6 na level ng klase ng diesel. Tayo number 4 pa. Ang Thailand, number 5 na klase ng diesel na. At ang Amerika, nasa level 6 na sila. Parang hindi na masyadong polluted ang ating bayan, pero tayo, third world country, nasa number 4 lang. Masyado pang masalimot yan, makakasira pa sa katawan ng tao yan. Ngayon, sinasabi ngayon, di umano, ni Madam Claire Castro, wala tayong krisis sa langis. Ayon mismo sa kay Garin, na Energy Secretary mismo, ang sabi niya, mayroon tayong stock na hanggang Abril pa. Pero bakit hinayaan nila tumaas ang presyo Marso pa lang, mga kababayan? Ay samantala, ang stock natin hanggang Abril pa. Bago dapat magtaas ang mga gasoline station, Petron, Shell, kung ano-ano pa man yung mga istasyon ng gasolina dyan, dapat, katapusan pa ng Abril, saka lang sila magtataas ng presyo dapat ng mga Mayo pa. Kasi ang stock natin hanggang Abril pa, ayon mismo sa Energy Secretary natin yan. Di ba po, mga kababayan? Bakit ngayon pa lang, Marso pa lang, nagtataas na sila? May hindi pa nga nauubos yung stock ng Abril. Hindi pa tayo umaangkat ng bagong presyo na $8, $80 per barrel.
Kasi ang umiikot ngayon na gasolina sa ating bansa ay isa pang lumang presyo pa lang yan na 60 barrel. $60 per barrel pa po yata yan, mga kababayan. Di ba po? Ang layo po ng diferensya. Bakit po hinayaan ng Department of Energy o ano pa man yan, yung pinamumunuan ni Garin, na tumaas ang presyo ng gasolina kung mayroon pa tayong stock na hanggang Abril? Ibig sabihin, lumang stock pa po yan, mga kababayan. Hindi po yan ang 80 per barrel na presyo. Di ba po? Bakit hinayaan nila magtaas ng presyo ng gasolina? At ayon mismo sa presidente natin, may crisis na tayo sa gasolina. Pero ang sinasabi naman ni Killer Castro, ang crisis daw doon pa sa Middle East sa gasolina. Hindi daw sa gasolina tayo may crisis. Ang pinapatungkulan daw ni BBM nung sinabi niya na may crisis tayo, sa Middle East pa daw po yun. Eh bakit nagtaasan na kagad ang presyo? Kung wala pang krisis sa gasolina ang ating bayan, pinakamamahal na bayang Pilipinas, na ayon mismo sa Department of Energy, na mayroon pa tayong stock na hanggang katapusan ng Abril. Bakit ngayon nagtaas na agad ng presyo? Di ibig sabihin, ang nakikinabang lang yan, yung mga kapitalista, mga kababayan, nagdoble na ang kanilang tubo na ang umiikot sa ating mga gasolina, mga lumang stock pa. Di ba po? Alangan naman, tataasan agad nila ng 100 per liter yan. Kung ang presyo niyan, lumang presyo pa. Di ba po? Yun po nakakalungkot, mga kababayan. Niluloko po tayo. Kaya para siguro nag-iisip din sila ng mabuti dito. Kasi nga po, para bang lugi naman po ang taong bayan nito, mga kababayan. Bakit? Ba't kung masasabing lugi? Lumang stock, binibenta ng mahal na presyo? Paano hindi malugi ang taong bayan, mga kababayan? Sige nga po, kayo po ang sumagot sa tanong ko. Mag-comment po kayo dyan sa comment section. Bakit nila ibebenta ng luma, ng mahal na presyo, ang lumang stock, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Kasi nga po, pinipilit po talaga nilang baluktutin yung tama. Di umano, galing mismo sa kay Garin ito, Secretary Garin of Energy, na mayroon pa tayong stock na hanggang Abril. Eh bakit ngayon pala nagkukumahog na ang mga gasoline station, nagtaas ng presyo? Di ba po? Ibig sabihin, mayroon tayong stock na lumang presyo. Bakit nila pinayagang tumaas ang gasolina na hanggang ngayon umaabot na 130 na po yata? Ang diesel? At may 100 na rin po yata ang gasolina. Eh samantala, wala pang bagong produkto na dumating sa atin na nagpe-presyo ng $80 per barrel. O wala pa nga yung produkto na yon, hindi pa dumarating sa bayan natin, tumaas na agad ang presyo ng lumang produkto natin na inangkat nung halagang 50 o 60 per barrel. Yun po ang nakakalungkot dito. Niluloko po tayo. Ang nakikinabang nito, ang kapitalista lang. Tapos magbabawas na ng buwis. Magbabawas sila ng buwis. Sino makikinabang? Mayayaman din po, mga kababayan. Tayo may hirap. Bakit? Lahat ba ng tao may sasakyan? Makikinabang ba dyan? Sino ba ang unang-unang nakikinabang dyan sa mga ayuda nila? At sa pagbaba ng mga tax. Di ba mga mayayaman din? Yung mga kapitalista din? Bali, wala sa kanila yan. Eh, paano naman yung walang sasakyan? Makikinabang kaya? May darating kaya sa kanilang ayuda? Na samantala sila ang maghapong nagtatrabaho at pinamimigay sa mga driver ang mga buwis ng taong bayan, at pagkatapos, yung nasa middle class na nagbabayad ng buwis, hindi nakikinabang. Paano naman po yun, mga kababayan? Paano makikinabang ang mga middle class, lalong-lalo na yung mga OFW na nagpapadala ng pera, na samantala sila yung nagbabayad ng eksakto ng tax,
Pero, hindi naman nakikinabangan. Bakit? Ang nakikinabang yung mga gumagamit lang. Yung mga tricycle driver, TMDS driver, angkas driver, Grab, lahat ang nakikinabang ng ayuda ng binabayad ng mga middle class na nagbabayad ng buwis at mayayaman. Pero mas malaki ang pakinabang ng mayayaman kasi yung produkto na binibenta nilang gasolina, luma pang presyo yan. Bakit naman itinaas agad, pumayag ang Energy Secretary na si Garin, na samantala siya mismo ang may sabi na mayroon pa tayong buffer hanggang katapusan ng Abril. At bakit naman siya pumayag na itaas agad ang presyo ng gasolina? Samantala, hindi naman po lumang presyo yan, bagong presyo yan. Lumang presyo po yan, mga kapatid. Bakit si pumayag ang kagalang-galang na Secretary Garin ng Department of Energy para lang itaas ang presyo ng mga gasolina? Di ba po, mga kabayan? Nakakalungkot pong isipin. Lumang stock po yan. Kumbaga sa kwan, nakatago na po yan, lumang presyo. Bakit itataas nila sa halagang presyo na mas mahal pa, mas bagong latest na presyo ngayon sa ibang bansa? May samantala, luma nga pong presyo yan. Hindi sana, sa katapusan pa sila ng Mayo, ng first week ng Mayo pa sila magtaas ng presyo. Di ba po, mga kababayan? Dapat doon po yun. Ang pinakamaganda nilang gawin. Sa katapusan pa ng Mayo, dapat sila magtaas ng presyo ng gasolina. Bakit pumapayag ang Secretary Garin na magtaas ang presyo ng mga gasoline station samantala lumang stock po yan? Di ba po? Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa nagagalaw ang lumang stock. Pero namimigay na sila ng ayuda, nagtataas na sila ng presyo. Dubli-dubli po ang kita ng mga kapitalista dyan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na pangyari sa mga buhay natin, mga kababayan. Niluloko po tayo. Ang binibenta sa ating lumang stock, pero ang presyo, kasing halaga na ng $80 per barrel, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines, mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili.